Magandang gabi mga ka-DJ Serene. Tonight, may kwento tayong magbibigay sa inyo ng iba't ibang emosyon, puno ng tensyon, pagmamahal, at mga desisyong mahirap gawin. Isang single mom, si Clara, ang bida ng ating kwento. Pero hindi lang basta pagiging ina at pangarap ang kanyang tinitingnan. Isang CEO, si Edward, ang magbabago ng lahat ng ito. Minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon, pati na rin ang mga tao sa buhay natin, ay nagdadala ng mga mahahalagang desisyon. Ako si Clara, isang simpleng babae na naging single mom. Nagtrabaho ako sa isang magandang kumpanya dito sa Muntinlupa. At kahit abala sa araw-araw, sinisigurado kong may oras ako para kay Sofia, ang anak ko. Minsan, hindi ko na alam kung paano ko napagsasabay ang lahat. Pagiging ina, empleyado, at minsan, tao rin. Pero siguro, kaya ko ito. Dati, iniisip ko na maligaya na ako. Wala namang kulang. Pero sa bawat gabi, habang natutulog si Sofia sa kwarto niya, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isa na rito si Edward, ang CEO ng kumpanya namin. Mahal ko si Sofia at alam kong sa kanya nakatuon ang buong mundo ko. Pero hindi ko maiwasang magtaka kung ako pa rin ba, pagkatapos ng lahat ng ito, ay may karapatang maranasan ang magkasamang init at kilig ng pagmamahal. Si Edward, madalas ko siyang nakakasalamuha sa opisina, pero nitong mga nakaraang linggo, hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa amin. Minsan, hindi ko na kayang iwasan ang mga titig niyang may kasamang lihim ng ngiti. Hindi ko alam kung may dahilan siya o kung ako lang ang nag-iisip ng labis. Pero ang bawat ngiti niya, ang bawat tingin niya na halos hindi ko kayang gawing normal, ay may kasamang isang di maipaliwanag na init na umaabot sa aking mga kalamnan. Minsan, nararamdaman ko na para bang hindi ako kayang balewalain sa mga sandaling iyon. Hindi ko na kayang magpigil pa. Isang gabi, nang hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng nararamdaman ko, nagdesisyon akong sumulat ng isang liham. Sa radio ni DJ Serene, hindi ko alam kung bakit sa kanya ko ipinadala iyon. Pero naramdaman kong kailangan ko ng outlet para sa lahat ng mga tanong na walang kasagutan. Tanong na hindi kayang sagutin ng mga kaibigan ko, ni Sofia, o kahit ako mismo. DJ Serene, hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Si Edward, siya ang CEO ng kumpanya namin, at hindi ko na kayang iwasan pa ang mga tingin niya. Ang mga pagnanasa sa mga mata niyang minsan ay parang tinitimbang ako sa isang paraan na hindi ko kayang ipaliwanag. Siya ay may asawa at alam ko na hindi ko dapat ito maramdaman, pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay nagsimula bilang isang pagtatapat, ngunit sa bawat letra na pinindot ko, naramdaman kong may kasamang init na nagsimula sa aking dibdib, tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng liham na ito, pero isang bagay ang sigurado. Wala na akong magagawa. Dama ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng ito. Kung ang init na iyon ay magiging isang sugat, handa akong tanggap. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito ako. Si Sofia, ang anak ko, ang pinakaimportanteng bahagi ng buhay ko. Kaya ko nang magsakripisyo para sa kanya. Ang lahat ng hirap, pagod, at kalungkutan. Wala akong ibang inisip kundi siya, dahil siya lang ang magpapaalala sa akin na may dahilan ang lahat ng paglalakbay na ito. Pero bago ko pa siya naging anak, may buhay din ako na puno ng pangarap at pag-ibig. Bago ko nakilala si Edward, may mga panahon na akala ko, natutunan ko na ang lahat ng aspeto ng buhay, mga pagkatalo, mga pagkabigo, at kung paanong kahit gaano ka man kasakit, may paraan para makabangon. Ang lahat ng iyon, sinimulan ko sa isang relasyon na kalaunan
ay naging isang malaking pagkakamali. Ang ex-boyfriend ko, si Marco, ay isang kaakit-akit na lalaki. Magaling sa salita at madalas na nagiging sentro ng mga pag-uusap sa lahat ng lakad at handaan. At sa simula, akala ko ay siya na ang the one. Pero parang lahat ng bagay, ang relasyon namin, ay unti-unting nawala ng halaga. Nalaman kong may iba siyang kinikiligang babae. Isang simpleng pagkakamali na nagbago ng lahat. Mula noon, hindi na ako muling naging buo. Ibinuhos ko ang aking lakas sa trabaho. At kahit mahirap, patuloy kong pinagsabay ang pagiging ina kay Sofia. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong iniwasan ang mga bagay na nagdudulot ng sakit. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na nauukol sa akin. Ang katawan ko, bihira ko nang pansinin. Ang puso ko, hinugot ko na at itinapon ko. Kaya nga ang pagkakaroon ng interes kay Edward, ang CEO ng kumpanya namin, ay isang bagay na halos hindi ko kayang tanggapin. Ngunit hindi ko na kayang takasan pa siya. Si Edward, ang lalaki na matagal ko nang iniwasan. Ang lalaki na may matalim na mga mata at isang tinig na kayang pasabugin ang kahit anong katahimikan. Nakakasama ko siya sa mga meetings at palagi akong nakakaramdam ng kakaibang tensyon kapag naroon siya. Pero alam kong hindi ko dapat ito pansinin. Minsan, nagtataka ako kung nararamdaman din ba niya ang parehong init sa mga titig niyang nagiiwan ng marka sa akin. Isang araw, hindi ko na kayang magpigil pa. Nasa isang business dinner kami ni Edward. Ang lahat ay nangyayari ng natural. Mga tawanan, usapan tungkol sa kumpanya, at mga tawag mula sa mga business partners. Pero may isang bagay na nagbago ng lahat. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko na kayang iwasan ang titig na may kabuntot na tanong. Ang init ng katawan ko, na parang sumabog at dumaloy sa aking mga ugat, ay nagbigay senyales na hindi ko na kayang magtago pa. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit parang hindi ko na kayang alisin si Edward sa mga saloobin ko. May mga pagkakataon na, kapag naririnig ko ang pangalan niya, ang puso ko ay kumakabog ng mas mabilis. Isang tingin lang ni Edward ay parang ang buong mundo ko ay lumiliit, nagiging tahimik, at naiwan kami sa isang espasyo na tanging kami lang ang may alam. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. May asawa siya. At ako? Isa akong simpleng babae na may anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong klase ng relasyon ang kaya naming pag-usapan. Pero ang mga sandaling iyon, na kami lang ang naroroon, ay tila nagsasabing may mas malalim na nangyayari sa aming dalawa. At doon, sa mga sandaling iyon, nagtanong ako sa aking sarili, pwede bang may mangyari sa amin? Pwede ba akong magbigay ng pagkakataon sa aking puso? Doon ko rin na lamang nagkaroon ng tapang na sulatan si DJ Serene. Napagdesisyonan ko na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Masakit. Mahal ko si Sofia. Pero si Edward, sa bawat kislot ng katawan ko kapag nakikita ko siya, ay parang isang alon na hindi ko kayang pigilan. Sa mga salitang iyon, naiisip ko na baka isang pagkakataon lang ang lahat. Na baka hindi rin siya magiging interesado. Pero ang mga nararamdaman ko, hindi ko kayang ikubli. Nitong mga huling linggo, nararamdaman ko na hindi na ako makakabalik sa normal na pamumuhay na dati. Kung naginugol sa pagiging ina at empleyado, may bagong init na sa puso ko at may bagong tanong na umaabot sa aking kaluluwa. Dito ko natutunan na ang lahat ng mga takot at pangarap ko, ang lahat ng mga alam ko tungkol sa pagiging ina, ay hindi palaging makakapagligtas sa akin mula sa mga hindi inaasahang damdamin. Ang liham na ipinadala ko kay DJ Serene ay isang hakbang patungo sa hindi ko alam na landas. Hindi ko alam kung anong magiging sagot ni Edward, kung magbibigay siya ng pansin
o kung magpapatuloy lang siya sa buhay niya. Ngunit isang bagay ang tiyak ko. Hindi ko na kayang takasan ang init na nararamdaman ko sa kanya. At sa mga susunod na araw, magkakaroon kami ng pagkakataon na muling magtagpo. At sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari. Pero ang sigurado ako, hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Ang araw ng pagtatapos ng linggo ay laging puno ng abala sa opisina. Pero ngayon, sa bawat galaw ko, may kabuntot na kaba. Alam ko na hindi ko na kayang iwasan pa ang init na nararamdaman ko kay Edward. Hindi ko na kayang itago ang mga damdaming, dahan-dahang umaabot mula sa aking dibdib hanggang sa bawat sulok ng aking katawan. Ngunit ang liham na ipinadala ko kay DJ Serene ay parang isang piraso ng papel na itinapon sa dagat ng aking mga takot. At sa bawat araw na lumipas, ang kasunod na alon ay dumarating na may mas malalaking tanong. Hindi ko na alam kung anong magiging reaksyon ni Edward sa mga lihim na ipinahayag ko. Nagising ako ng maaga, ngunit hindi pa rin maalis sa aking isipan ang liham na ipinadala ko kay DJ Serene. Walang katiyakan. Ngunit alam kong may mangyayari. Habang naghahanda ako ng pagkain para kay Sofia, ang anak ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Kung may mangyayari ba? Kung babalikan ba ako ni Edward? Ang puso ko ay parang alon na hindi matigil. Patuloy na bumabalik at umaabot sa mga pader ng aking kaluluwa. Pumunta ako sa opisina na may parehong alon ng kaba at excitement. Alam kong hindi ito normal. Ang bawat hakbang ko ay tila mas mabigat. At bawat sulyap ko sa mga tao ay parang hindi ako makatawid ng makatawid. Nang dumaan ako sa hallway ng kumpanya, naramdaman ko na parang may mga mata na nakatutok sa akin. Hindi ko na alam kung ang init na yon ay mula sa katawan ko o mula kay Edward. Napansin ko siya sa dulo ng hallway. Katulad ng mga normal na araw, nakasuot ng itim na suit. Ang mga mata niyang matalim na parang may nakatagong lihim. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. May ilang segundo na naging tahimik kami, at sa mga sandaling iyon, para bang may kuryente sa pagitan namin. Sumulyap siya sa akin, at ang tingin niyang iyon, na may kasamang ngiti, ay parang apoy na sumabog mula sa loob ko. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi ko kayang gawing normal ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga mata niyang iyon, may tinatagong intensity na hindi ko kayang ipaliwanag, ay patuloy na nagiinit ng aking katawan. Nasa isang sulok, kami ng hallway, at sa isang iglap, naramdaman ko na para bang kami lang dalawa ang naroroon. Clara? Tawag niya sa akin ng malumanay, at ang pangalan ko mula sa kanyang mga labi ay parang isang utos na nagbigay sa akin ng malupit na pagkaakit. Mabilis akong nag-ayos ng sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Edward, sagot ko na may kasamang ngiti. Ngunit hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Naglakad siya patungo sa akin, at kahit na hindi siya gumalaw ng mabilis, ang bawat hakbang niya ay may kakaibang bigat na nagsasabi ng isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Napansin ko na parang mas malapit siya sa akin kaysa dati. At sa bawat millisecond, ang puso ko ay tumitibok ng mas mabilis. Huwag mong gawing mahirap, Clara, ang sinabi niya sa akin habang malapit na siya. Ang mga salitang iyon ay parang mga sinadyang pagkilos. Isang pagnanais na mapansin ko ang mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ang mga mata niya ay tumagos sa aking mga kaluluwa at naramdaman ko na parang tinutukso ako ng bawat sulyap. At sa mga sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang tensyon sa pagitan namin ay hindi na kayang takasan. Ang mga mata ni Edward na puno ng mga hindi masabi na saloobin ay naging bukas na aklat sa akin. At ako, hindi ko na kayang ipaliwanag pa ang nararamdaman ko.
Ang mga mata niyang nakatingin sa akin na may kasamang lihim ng ngiti ay tumagos sa aking katawan. Clara, ulit niyang tawag sa akin. At sa pagkakataong iyon, halos magdilim ang paligid. Alam mo ba kung gaano kita pinapansin? Ang mga salitang iyon ay parang isang init na hindi ko kayang itanggi. Ang mga mata niya ay nagsimulang magliwanag na may hindi ko kayang ipaliwanag na epekto. Hindi ko na alam kung paano ko nagawang magpigil. Ngunit ang bawat tanong na ipinapadala sa aking katawan ay nagiging isang tugon sa mga saloobin ko. Ang mga kamay ni Edward, na dahan-dahang umabot patungo sa aking braso, ay nagbigay ng isang pahiwatig na hindi ko kayang balewalain. Sa bawat pagtama ng balat namin, may isang malupit na pakiramdam na nag-uumpisa. At kahit na hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, naramdaman ko na mula sa mga mata at mga galaw ni Edward, may isang bahagi sa kanya na gustong mangyari ang higit pa. May gusto akong sabihin sa'yo, Clara, ang sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng matinding emosyon. Ngunit bago siya makapagsalita ng higit pa, naramdaman ko na parang may kuryente na dumaan sa pagitan namin. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Sa huling saglit, nagtapik siya sa aking kamay at doon ko natutunan na hindi na kayang magsinungaling ang katawan ko, pati na rin ang puso ko. Ang lahat ng mga tanong na naglalakbay sa aking isipan ay nabigyan ng sagot sa isa. Sa bawat hakbang ko papasok sa opisina, parang may isang puwersa na humahatak sa akin pabalik. Hindi ko na kayang itanggi ang init ng relasyon namin ni Edward. Minsan, iniisip ko kung ang lahat ng ito ay totoo o isang masalimuot na panaginip. Ang bawat sulyap niya, bawat pagdampi ng kanyang tingin, ay parang may naiiwang apoy sa bawat sulok ng katawan ko. Ngunit alam ko, hindi ko kayang baliwalain ang katotohanan na may mga consequence ang bawat aksyon. Habang papasok ako sa building, ang isip ko ay nagsasalpukan ng mga alalahanin at katanungan. Pwede ba akong magpatuloy ng ganito? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ko na kayang takasan pa ang nararamdaman ko kay Edward. Pero ang katotohanan na siya ay may asawa. At ako ay isang single mom na kailangang magsakripisyo para sa anak ko ay nagpapahirap sa akin. Dumating ako sa aking desk at sa bawat minuto, ang mga alingaw-ngaw ng mga galak at takot ay patuloy na umaabot sa aking isip. Ang mga tao sa paligid ko ay parang hindi nakakaalam ng malaking pagkakaiba ng nararamdaman ko. Ngunit sa bawat pagkilos ni Edward, nararamdaman kong ang mga mata niya ay patuloy na nagbabantay sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung ito ay isang uri ng laro o kung may mas malalim na kahulugan ito. Ngunit isang bagay ang tiyak ko. Ang mga konsekwensya ng mga aksyon namin ay hindi ko kayang iwasan. Habang ang buong araw ay dumadaan, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa pagitan namin ni Edward. Ang mga galak sa loob ng kumpanya, mga business meetings, at simpleng pakikipag-chat sa mga kasamahan ko ay hindi na kayang pagtakpan ang mainit na alon ng nararamdaman ko. Sa bawat sulyap ni Edward, parang ang bawat silid ay nagiging tahimik at kami lang ang naroroon. Sa hapon, may isang meeting kaming dalawa lang ni Edward. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang pangako. Ngunit hindi ko kayang pagtakpan ang katotohanan na may kasamang takot. Clara, sabi niya habang nakatingin sa akin, huwag mong gawing mahirap. Ang tinig niya ay nagdadala ng isang puwersa, isang pahayag na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit isang bahagi ng katawan ko ay nagsisigaw na naghangad ng higit pa. Hindi ko kayang magtago pa ng damdamin, ngunit alam ko na ang mga susunod na hakbang namin ay magiging masalimuot. Habang nagpapatuloy ang meeting, ang bawat galaw ko ay tila hindi ko na kayang kontrolin. Nararamdaman ko na ang bawat sulyap ni Edward ay may dalang sinadyang pahiwatig. Hindi siya basta CEO na may kontrol sa kumpanya.
Siya rin ay may hindi maipaliwanag na kakayahan na gawing masalimuot ang bawat pagkikita namin. Ang katawan ko ay parang may sariling buhay na. At bawat alon ng init na nararamdaman ko mula sa kanya ay patuloy na nagpapasiko sa aking mga damdamin. Pagkatapos ng meeting, naglakad kami patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ni Edward ay parang nag-uutos na mas malapit kami sa hindi pa natin alam na landas. Nasa elevator kami at sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itanggi pa ang nararamdaman ko. Habang tinitingnan ko siya, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang labi, parang isang uri ng pasabog na nagbigay daan sa mas malalim na tensyon sa pagitan namin. Ang mga mata niya ay tila may nais iparating, ngunit hindi ko kayang malaman kung ano iyon. Habang tinitingnan ko siya sa elevator, parang may kakaibang mga tanong na gumugulo sa aking isip. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pwede ba itong mangyari? Ngunit sa mga tanong na iyon, naramdaman ko ang pisikal na paghihirap. Ang mga mata ko ay hindi na kayang magpigil at nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan na nagsasabi na hindi na ito makakalimutan. Nang dumating kami sa parking lot, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa kotse ko, ang mga tanong ay mas naging malupit sa aking isipan. Si Edward ay hindi isang tao na basta-basta lamang. Siya ay may asawa, may pamilya, at ako, isang single mom na may anak, ay nararamdaman na hindi ko kayang balewalain ang relasyon ko sa kanya. Naglakad kami ng magkasabay, ngunit sa bawat hakbang, alam ko na ang mga konsekwensya ng lahat ng nangyari ay hindi ko kayang tanggapin. Sa bawat minuto na lumilipas, ang bawat saglit ay may kasamang tanong at mga pangarap na hindi ko kayang sagutin. Alam ko na ang mga susunod na araw ay magpapakita sa akin ng mga bagay na mahirap tanggapin. Ngunit isang bagay ang tiyak ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa nararamdaman ko kay Edward. At sa mga sandaling iyon, naiisip ko, ano ang mangyayari sa amin? Hindi ko pa alam. Ngunit ang tanging sigurado ako, may malalim na koneksyon kami na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang init sa katawan ko ay patuloy na umaabot at sa bawat araw, mas lalo kong naiintindihan na ang lahat ng ito ay hindi basta-basta, hindi isang lihim na madali lang itago. Ang mga konsekwensya ng mga damdaming ito ay dahan-dahang bumabalik sa akin. At alam ko, isang araw, magkakaroon kami ng pagkakataon na magdesisyon. Ang desisyon na hindi na namin kayang baliwalain. Sa mga oras na iyon, hindi ko na kayang iwasan pa ang nararamdaman ko. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo akong nahuhulog sa bitag ng aking sariling puso. Alam ko na may mga hangganan, may mga limitasyon, pero ang init na nararamdaman ko kay Edward ay tila walang hangganan. Kahit na alam kong mali ito, kahit na alam ko na may mga taong masasaktan, hindi ko kayang kontrolin ang katawan ko, ang puso ko. Hindi ko kayang itanggi ang bawat saloobin na patuloy na nagpapabaga sa akin. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat. At sa kabila ng lahat ng mga katanungan, isang bagay lang ang malinaw sa aking isipan. Hindi ko kayang kontrolin ang takbo ng mga bagay. Ang mga sulyap ni Edward, ang mga pakiramdam na ibinubukas niya sa bawat galak, ay naging mas mahirap iwasan. Ang kanyang mga mata na puno ng kalaliman, parang may hinahanap na hindi ko kayang ibigay, ay patuloy na bumabalot sa aking mga nararamdaman. Sa gabi, habang natutulog si Sofia, nag-iisa ako sa kwarto ko. Hindi ko maiwasang mag-isip, ang lahat ng ito ba ay para lang sa kanya? O may iba pang dahilan? Kung sa tingin ko ay may malalim na connection kami, paano ko siya nakikita? Ako ba ay isang escape lang para sa kanya?
O may tunay na emosyon na nararamdaman siya? Ang mga tanong na ito ay hindi ko kayang sagutin. Ngunit sa bawat saglit, ang puso ko ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Dahil sa lahat ng nangyari, ano na ang magiging buhay ko pagkatapos? Nito, ang mga damdamin ko kay Edward ay tila nagiging hindi na kayang pigilan. Sa bawat galak na ibinubukas niya sa akin, tila natutulungan akong makita ang mga bahagi ng sarili ko na matagal ko nang tinalikuran. Minsan, naiisip ko kung paano niya ako nakita. Ako ba ay isang simpleng babae lamang na dumaan sa kanyang buhay? O may mga bagay akong nagagawa sa kanya na hindi ko pa alam? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na iyon. Ngunit ang mga galak na ibinubukas niya ay nagpapaalab sa aking katawan at puso. Kahit na may mga saglit na nag-aalangan ako, ang mga katanungan ko ay nananatiling hindi nasasagot. Ang puso ko ay tila may isang piraso ng apoy na hindi kayang patayin ng mga salita. Minsan, iniisip ko kung sino ako sa mata ni Edward. Ako ba ay isang tukso lamang, isang pansamantalang libangan, o may higit pang nararamdaman siya para sa akin? Hindi ko kayang gawing klaro ang lahat, ngunit ang nararamdaman ko ay tila nagsisilibing gabay sa mga galak at takot ko. Habang nag-iisa ako, hindi ko kayang hindi alalahanin ang mga nangyari. Alam ko na may mga konsekwensya ang lahat ng ito. Alam ko na may asawa si Edward. May pamilya siyang hindi ko kayang sirain. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang damdamin ko ay patuloy na sumasabog. At parang wala akong magagawa kundi tanggapin ito. Bawat sulyap, bawat galak na ipinapakita niya sa akin, ay nagiging mas mahirap tanggapin. Hindi ko kayang gawing simpleng pakiramdam lamang ang mga nangyari. Ang bawat pakiramdam na iyon ay parang isang pangako na hindi ko kayang talikuran. Nais ko sanang baliwalain ang lahat, ngunit sa bawat tanong na bumabalik sa aking isip, parang mas lalo akong natutukso na magpatuloy. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga bagay na ito ay magiging isang masalimuot na lihim sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naiisip ko kung anong mangyayari sa akin sa susunod na mga araw. Paano ko haharapin ang mga konsekwensya ng nararamdaman ko? Paano ko tatanggapin ang mga aksyon ko na maaaring magdulot ng sakit sa iba? Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga bituin sa labas ng bintana ng kwarto, hindi ko kayang hindi magtanong kung si Edward ay may nararamdaman para sa akin. Bakit hindi niya ito ipinapakita ng direkta? Bakit may mga saglit na nagiging malayo siya? At bakit may mga pagkakataon na parang hindi kami magkasama? Hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong na ito, ngunit sa bawat sandali na dumadaan, nararamdaman ko na mas malalim na ang koneksyon namin. Sa mga susunod na araw, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Ang mga damdamin ko kay Edward ay patuloy na lumalalim at alam ko na ito ay magdudulot ng mga hindi inaasahang pagbabago. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, pero isang bagay ang sigurado. Ang mga emosyon ko ay patuloy na maghuhubog sa mga susunod na kaganapan. Ang mga desisyon na gagawin ko ay magiging mahalaga at hindi ko kayang baliwalain ang mga konsekwensya ng mga aksyon ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang puso ko ay may kalayaan at kahit na mahirap tanggapin, hindi ko kayang kontrolin kung ano ang nararamdaman ko para. Dahil sa mga nangyari, hindi ko na alam kung anong landas ang tatahakin ko. Ang lahat ng emosyon ko kay Edward ay tila isang matinding bagyong dumarating sa buhay ko. At sa bawat alon ng init na nararamdaman ko, sa bawat tingin niya, ang mga tanong na pumapasok sa isip ko ay patuloy na gumugulo. Hindi ko na kayang baliwalain pa ang nararamdaman ko, ngunit alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang gawing mali. Habang tumatakbo ang oras, napagtanto ko na kailangan ko ng pagbabago. Ang mga
gabi ng pagpapanggap. Ang mga araw na ako'y umiwas at nagtatago sa likod ng aking mga alibis ay tila nagiging isang malaking katanungan sa buhay ko. Kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali, kung ang mga damdamin ko kay Edward ay hindi nararapat, kailangan ko itong itama. Ngunit paano? Paano ko matutunan na bitawan ang lahat ng nararamdaman ko at lumayo sa kanyang mga mata, na patuloy na sumisira ng mga pader na itinayo ko sa aking puso isang gabi? Habang si Sofia ay natutulog sa kanyang kwarto, naupo ako sa sala at pinagmumuni-muni ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang tanggapin na nagkaroon ako ng ganitong pakiramdam para kay Edward. I know it's wrong, pero hindi ko kayang palitan ang puso ko. Mahirap alisin ang nararamdaman ko, pero kailangan kong malaman kung paano. Kailangan kong magpatuloy, kailangan kong itama ang pagkakamali ko, at kailangan kong malaman kung anong magiging bukas ko. Ang sakit ng aking puso ay parang isang sugat na ayaw gumaling, at sa bawat araw, mas lalo akong nalulunod sa aking sariling paghihirap. Napagtanto ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga nararamdaman ko. Si Sofia, ang anak ko, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang buhay ko bilang isang ina ay laging nakasentro sa kanya. I cannot afford to let my personal feelings get in the way of my responsibilities. But the pull, the heat that I felt every time Edward was near, it was a temptation I couldn't completely turn away from. Nasa puntong iyon, nagdesisyon akong kausapin si Edward. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. At hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na alam kong may mga malupit na kahihinatnan. Hindi ko na kayang maging part ng isang kwento na magdudulot ng sakit sa iba. Kailangan ko na itong wakasan bago pa lumalim ang lahat. Nagpadala ako ng message kay Edward, requesting na mag-usap kami ng masinsinan. I knew this conversation would be hard, but I had to do it. For both of us. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Ngunit alam ko na kung hindi ko ito haharapin, magpapatuloy lang ang lahat ng komplikasyon na hindi ko kayang kontrolin. Pumayag siyang makipagkita. Nagkasundo kami na magkita sa isang kafe malapit sa opisina at nagtakda kami ng oras. Sa bawat minuto na dumaan, habang papunta ako sa aming meeting place, nagdadalawang isip ako. My mind was racing with what I would say. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Pwede ba itong mangyari? Kung hindi, paano ko aalisin ang sarili ko mula sa kabiguan na dulot ni Edward? Pagdating ko sa kafe, naghintay ako sa isang sulok. Habang binabaybay ko ang bawat sandali ng paghihintay, ang puso ko ay parang mabilis na tumibok. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko si Edward na dumating. Ang tingin niya sa akin ay puno ng tanong at ang mga mata niyang iyon ay parang nakaukit na sa aking memorya. Habang papalapit siya, ramdam ko ang bigat ng aming usapan. Pagupo niya, hindi ko na kayang magsimula. Minsan, kailangan mong maging tapat sa sarili mo bago mo maging tapat sa iba. Edward, may mga bagay na kailangang linawin, sabi ko, na sinusubukang maging kalmado kahit na ang puso ko ay hindi tumitigil sa pagkabog. Hindi ko kayang magpatuloy na ganito. Alam ko ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko kayang magpatuloy sa isang sitwasyon na magiging masakit para sa marami, lalo na sa pamilya mo. Si Edward ay tahimik lang. Alam ko na hindi madali para sa kanya ang narinig mula sa akin. Tumahimik kami ng ilang minuto at tanging ang tunog ng mga tao sa paligid at ang malumanay na music sa cafe ang naririnig. Clara, sabi niya na may malalim na tinig. Alam ko ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko kayang baguhin ang nangyari sa atin, ngunit naiintindihan ko kung bakit mo ito sinasabi.
Hindi ko rin kayang makita kang masaktan dahil dito. Mahirap para sa akin ang marinig iyon mula kay Edward. I felt the emotional intensity of the moment, but at the same time, I knew I had to stand firm. Ang mga salitang iyon ay may bigat, ngunit ang pag-alam na may hangganan ang lahat ay isang pader na unti-unting bumagsak sa aking puso. Nagtuloy kami sa pag-uusap, at habang ipinapaliwanag ko ang mga dahilan ko, ang pagiging ina ko, ang mga responsibilidad ko sa anak ko, at ang mga pagkakamali ko na hindi na dapat ulitin, nagdesisyon kaming magtakda ng malinaw na boundaries. Sa lahat ng nangyari, gusto ko lang ng closure. Ayoko ng kasalanan na magsanhi pa ng higit na sakit. Pagtapos ng pag-uusap, naglakad kami palabas ng kafe. At sa mga oras na iyon, alam ko na isang bagong kabanata ang magsisimula para sa akin. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa aking buhay at kay Edward. Ngunit natutunan ko na mas mahalaga ang respeto at pagkakaintindihan kaysa sa lahat ng mga hindi kayang kontrolin na damdamin. I knew it wasn't the end, but it was definitely a turning point. Habang naglalakad ako, papunta sa aking sasakyan, naramdaman ko na mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na kailangan pang magtago. Hindi ko na kailangang itaguyod ang isang damdaming alam kong hindi ko kayang palaguin. Nais ko lang na magpatuloy sa buhay ko at magpatawad sa sarili ko, kay Edward, at sa lahat ng mga nangyari. It was time to move forward. Time to heal. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magkausap kami ni Edward sa cafe. At bagamat may ilang araw ng katahimikan, ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko matanggal sa isip ko ang lahat ng sinabi niya. Ang mga salitang puno ng hinagpis at pangako. Sa kabila ng aking desisyon na magpatuloy sa aking buhay at magtakda ng boundaries, tila ang mga damdamin ko para sa kanya ay hindi madaling matanggal. Sa bawat araw na dumaan, ang puso ko ay patuloy na tinatablan ng init na dulot ng mga mata niya. Pero hindi ko kayang bumalik. Hindi ko kayang muling itaya ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit isang gabi, lahat ng mga pangako at pag-iwas ay naging walang halaga. Habang papauwi ako mula sa isang event ng kumpanya, natanggap ko ang isang tawag. Hindi ko akalain na ang tawag na iyon ang magiging dahilan ng pagbabalik ni Edward sa buhay ko. Clara, ang boses ni Edward mula sa kabilang linya. Pwede ba kitang makausap? May nangyari at kailangan ko ng tulong mo. Pakiramdam ko ay parang may biglang pumuputok sa dibdib ko, na parang may isang puwersang nag-uudyok sa akin na pumunta sa kanya. Kahit alam ko na maaaring magdulot ito ng muling pagbangon ng lahat ng hindi tamang nararamdaman, hindi ko kayang magpanggap na hindi ako magmamalasakit. Ang init ng pagkasabik na marinig mula sa kanya, kahit na may kasamang takot, ay hindi ko kayang pigilan. Pumayag akong makipagkita sa kanya. Hindi ko na rin matukoy kung ano talaga ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay patuloy na tumaas at bumaba. Bawat tibok nito ay sumisigaw ng isang hindi maipaliwanag na kahulugan. Dahil sa dami ng trabaho ko bilang isang ina at isang empleyado, hindi ko akalain na may darating na pagkakataon na magkakaroon kami ng pribadong sandali. Ngunit ang tawag ni Edward ay isang alarma na tumunog sa aking puso. Magkakaroon kami ng pagkakataon at hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ko ito haharapin. Pagkakita ko sa kanya sa opisina, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pasensya at kalungkutan, ngunit may isang bagay na bago. May init sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento namin. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin at sa bawat sandali na lumipas, ang mga desisyon ko ay tila nawawala sa aking isipan. Si Edward, ang taong minsan ay naging bahagi ng aking mga pangarap, ay muli sa aking harapan.
At ngayon ay wala akong ideya kung paano kami magtatapos. Clara, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Alam ko na nasaktan kita. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa atin. Pero ang nararamdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga salita niyang iyon ay parang isang bolang dilata na tumama sa aking dibdib. Ang mga mata ko ay naglalaman ng sama ng loob, ngunit ang puso ko ay patuloy na bumangon mula sa mga alon ng kalituhan. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman, at mas lalong hindi ko kayang iwasan siya. Edward, hindi ko na alam kung anong nangyayari. Ang lahat ng ito ay nagiging masakit na. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng hinagpes. Alam mo kung anong halaga ang pamilya ko. Hindi ko kayang masaktan siya. Ngunit hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sa mga salitang iyon, nagkaroon kami ng tahimik na sandali. At sa mga mata ni Edward, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Hindi lang siya nananabik. Mayroong isang uri ng pangako sa mga mata niyang iyon. Isang pangako na kung pipiliin namin, walang madaling solusyon, walang simpleng sagot. At ito ang katotohanan na masakit tanggapin. Hindi ko kayang makita ka na malungkot, sabi ni Edward. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Gusto ko sanang magsimula tayo muli. Kung ito ang dapat mangyari, kung kaya ko kayong magkausap, ayoko na maging sanhi ng sakit sa'yo. Hindi ko kayang mawalan ka. Ang mga salitang iyon ay bumangon sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang talikuran. Lalo na ang aking responsibilidad bilang ina. Edward, hindi ko kayang sirain ang lahat ng mayroon ako. Alam ko na hindi ito madali. Ngunit hindi ko rin kayang magpatuloy na buhayin ang isang pangarap na alam kong masakit sa marami. Habang magkasama kami sa opisina, ang nararamdaman ko ay hindi na kayang itago. Hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin ko kay Edward. Ngunit alam ko na ang tamang desisyon ay hindi laging magbibigay ng kasiyahan. Bagamat mahirap, iniwasan ko ang mga bisig niyang nag-aalok ng ginhawa. Hindi ko kayang magsimula muli sa isang bagay na magiging masakit sa ibang tao. At habang tumitingin kami sa isa't isa, ang bawat sandali ay puno ng hinagpis at pagsisisi. Alam ko na may mga pagkakataon na walang makakayang ayusin. Minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat para mapatawad ang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kayang baguhin. Ang mga desisyon namin ay may kasamang epekto at kailangan ko ring matutunan kung paano tanggapin ang mga pagkatalo at mga pasakit. Sa huli, hindi kami magkasama, ngunit ang mga aral na natutunan ko mula kay Edward ay hindi ko makakalimutan. Ang mga bagay na itinago namin sa isa't isa ay naging malalaking pader sa aming buhay, ngunit sa bawat sandali ng pagkakabasag, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagkakamit ng kaligayahan. Minsan, ito ay tungkol sa pag-alam kung paano lumayo at kung paano magpatuloy sa kabila ng lahat. Ang mga linggo ay naging buwan, at habang tumatagal, ang mga epekto ng lahat ng nangyari ay tila unti-unting kumupas sa aking mga alaala. Ngunit sa puso ko, ang lahat ng iyon ay patuloy na umiiral. Hindi ko kayang basta-basta kalimutan ang mga sandali na pinagsamahan namin ni Edward. Pero natutunan ko na ang pagtanggap ay hindi laging nangangahulugang kaligayahan. Minsan, ang pagtanggap ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba. Habang ako'y naglalakad sa kalye, papunta sa isang park kung saan madalas akong magpunta upang mag-isip, napansin ko na ang lahat ay tila naging mas magaan. Ang mga ulap sa langit, ang mga bata na naglalaro,
at ang mga puno na puno ng buhay. Lahat ng ito ay parang isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may mga bagay na patuloy na umaagos at nagpapatuloy. Isang taon na ang nakalipas mula nang magkausap kami ni Edward sa opisina. Hindi ko na siya nakita mula noon at sa totoo lang, iyon ang pinili kong mangyari. Masakit, oo. Ngunit alam kong tama ang aking desisyon. Sa bawat araw na lumipas, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko at ang aking pamilya ng higit pa. Ang pagiging ina ko ang naging pangunahing prioridad ko at hindi ko kayang iwasan ang responsibilidad na iyon. Ngunit isang araw, habang ako'y naglalakad sa mall, nakita ko siya. Si Edward. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang mga alaala ng lahat ng iniwasan kong damdamin ay bumalik. Ang mga mata niyang naglalaman ng kalungkutan at pangako ay muling tumama sa puso ko. At sa isang sandali, parang bumalik ang lahat ng nararamdaman ko. Clara, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalala at pangungulila. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ko kailanman iniiwasan ka. Hindi ko na kayang magpatuloy nang hindi kita nakikita. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Ngunit hindi ko alam kung paano sasagutin siya. Tila ang mga emosyon ko ay nahulog sa isang bangin na wala akong magawa, kundi maghintay kung paano ako makakaakyat mula doon. Edward, sagot ko, ang aking tinig ay may halong kalungkutan. Wala na siguro tayong magagawa pa. Hindi ko kayang bumalik sa mga ginawa nating pagkakamali. Tumahimik siya sandali at nakita ko sa kanyang mata ang isang uri ng pagsisisi. Ngunit may malalim na pag-unawa. Ang kanyang mga kamay ay umabot patungo sa akin, ngunit hindi ko tinanggap ito. Alam kong wala nang mangyayari sa pagitan namin. Nais ko lamang matutunan kung paano magpatuloy ng buo. Clara, nagsimula siya. Natutunan ko na maraming bagay mula sa mga pagkakamali ko, at isa sa mga bagay na natutunan ko ay ang pagpapahalaga sa kung anong meron tayo. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa atin, pero gusto ko lang sanang makita ka ulit. Kung hindi man, sana'y magkaibigan pa tayo. Dahan-dahan kong inalis ang tingin ko mula sa kanya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ko tuluyang maiwasan ang kanyang mga mata, napansin ko ang isang bagay na bago. May isang piraso ng pag-asa sa kanyang mata. Isang pangako na kahit hindi kami magkasama, natutunan niyang pahalagahan ang mga pagkakataon na nagtaglay ng kahulugan. Sa mga susunod na araw, natutunan kong maging mas maligaya sa kung anong meron ako. Nais ko nang magpatuloy na walang mga pangarap na nasira o mga alalahanin na hindi kayang ayusin. Alam ko na ang pagmamahal ay hindi palaging natutuloy at sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagkakataon na kailangang magparaya. Ang relasyon namin ni Edward, kahit na puno ng init at tensyon, ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi laging tungkol sa pagmamahal na nananatili, kundi ang pagkatuto kung paano magpatuloy kahit walang katingkaran. Sa mga susunod na araw, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayong maging buo at mas matatag. Habang naglalakad ako pa uwi, sa aking mga mata ay nagkaroon ng isang piraso ng katahimikan. Hindi ko alam kung anong hinaharap, ngunit natutunan kong tanggapin na ang mga pagbabago ay bahagi ng aking paglago. Nais ko nang magpatuloy ng mas maligaya nang hindi na nagdadala ng mga bagyong hindi ko na kayang baguhin. At sa kabila ng lahat ng mga nangyari, natutunan ko na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi palaging tungkol sa pagmamahal sa iba, kundi ang pagmamahal sa sarili at ang pag-aalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga.
Minsan kailangan mong matutunan kung paano magpaalam upang magpatuloy sa buhay.